Nadulas sa daan, nasira yung CP holder ko, at muntikan na matugang ulo ko sa bakal. Hello mga kayap, what's up? Nagbabalik na naman ako. Siyempre bago ko simulan yung kwento ko nung nangyari sa akin nung nakarang araw. Tara, samahan niyo muna ako mga kayap. Magkape muna tayo with inihaw na pusit. Ang sarap pala pag ganito kayap. Isa ba yung inihaw na pusit sa mainit na kape? Nako, sobrang sarap pala. Nasubukan niyo na ba ito mga kayap? Yung bang gusto mo lang magkape tapos biglang sasabihin sa'yo ng asawa mo na kumain ka. Tapos kainin mo yung natirang pusit dyan. Siyempre wala tayong magawa, kailangan talaga natin kainin yan, di ba? Kasi once na pag hindi mo kinain yan, nako, puro dakdak ang maririnig mo buong maghapon, buong madaling araw, basta lahat, dakdak ng dakdak yung asawa ko. Hindi naman ako galit, sinishare ko lang sa inyo, ganun talagang siguro pag may asawa ka na. Yung bang halos ipapaubos sa'yo lahat ng pagkain na natira nung nakarang araw. Siyempre wala tayong magawa kasi para din naman sa kalagayan natin yung iniisip ng asawa natin. So tingin sa taas sila, parang babagyo no? Parang ulan nga eh. Sana hindi. May bagyo daw kasi. So ito na nga mga kayap, yung pasahero ko, ihatid ko lang hanggang doon sa Taguig. Maingat naman ako mga kayap sa pagdadrive, maingat naman ako sa daan, lalo na pag sa mga kasabayan ko, may mga kamote. Siyempre, safety first agad yan ang inuuna ko mga kayap, lalo na pag may pasahero na ako. Nagulat lang talaga dito mga kayap nang biglang Dulas pala dyan. So yun nga mga kayap, nadulas kami. Hindi ko talaga akalain na madulas pala doon. Siguro dahil sobrang basa ang mga kayap. Tapos may bakal pa. Tapos medyo pa-slide pa yung paano ko no, pagliko ko. Kaya siguro nadulas kami. Pero sa kabutihang palad, wala namang nangyari sa aming masama. Alright, yan ang importante mga kayap. Tigtas kami. Tapos syempre tinanong ko rin yung pasahero ko. Kasi nag-alala talaga sa pasahero ko mga kayap. Kasi pag may mga nangyaring ganun mga kayap, inuuna ko kagad yung kalagayan ng pasahero ko. Tapos sagot niya naman, okay lang siya, buti na lang daw, nagapan ko agad. Alright? Pwede pala dito no? May daan dito. Di ba GP Rizal yan no? Bilisan po natin yung call. Sige ho, try natin ma'am. Bakit ma'am? Anong try natin? Bakit? Kasi po traffic. Okay. Try natin ma'am. Madulas kasi kanina nga. Muntikan na kami. Pero dandahan lang din naman tayo. Okay ma'am. Pakubaw tayo ma'am no? Palmas, Cubao, Jollibee. Pa-Jollibee Palmas tayo. So ito na naman mga kayap, yung pangalawang pasahero ko habang hinatid ko mula Taguig papuntang Cubao. Alright? Tapos syempre yun nga mga kayap, nakiusap na pwede bang bilisan natin kasi nga daw traffic. Sagot ko naman, sige mama, bilisan natin pero safety first, unahin natin mama kasi nga nangyari sa amin kanina, muntikan na kaming madisgrasya. So dito nga naligaw ako, dapat doon pa ako sa rampa para makapunta ako ng EDSA agad. Pero dahil may nagbabantay, mahirap na kaya kumaliwa na agad ako. Napalayo na tuloy ako dito sa Guadalupe. Dapat doon ako sa kabila, doon sa rampa para makarating ako sa EDSA para tuloy-tuloy na yung biyahe namin papuntang Cubao. Kaso nga dahil nga mayroong nagbabantay, hindi na ako pwedeng kumanan ulit dahil baka mahuli pa ako. Siyempre, another ticket na naman. Dito napapansin ko si ma'am parang hindi siya umiimik. Siguro alam niya na naligaw kami. Mabait lang siguro si ma'am kaya hindi siya umimik. Hinayaan na lang ako kung saan kami papunta. Napasok pa tuloy kami dito sa Guadalupe. Dito sa loob ng Guadalupe, alam niyo naman dito mga kayap, no? One way dito, paikot-ikot ang daan dito bago makarating sa EDSA. So habang binabaybay namin yung EDSA, may gusto lang ako iparinig sa inyo. Kung alam niyo yung background music na to, paki-comment na lang no para gamitin kong background music sa susunod ko na vlog. Alright, let's go, pakinggan niyo mga kayap. Oh, 'di ba? Ang galing ng asawa ko, no? Asawa ko po yung nagdi-DIY ng background music na to. Alright?
na-surprise siya, hindi niya alam na i-record ko tapos ipopost ko dito yung DIY niya na background music. So yun nga mga kaya, pagkababa ko ng pasahero ko, agad inayos ko yung CP holder ko. Pasensya na mga kayap no, kung hindi ko napakita kung paano nangyari, kung paano nasira yung CP holder ko. Ginawa ko na lang ng paraan, tingnan nyo mga kayap. Lagyan ko na ng tornilyo, tapos dito sa kapila. Kaya diba, paraan. At ginawa ko na lang ng paraan mga kayap, siyempre para makabiyahe pa rin ako, para tuloy-tuloy pa rin yung kita ko sa pamamasada. Alright? Sydney. Pasanuan mo. So ito na nga mga kayap, habang nakapick up ako ng pasahero dito sa Manila papuntang San Juan. Kailangan nyo talaga dito mga kayap, dito sa lugar na to, kailangan natin ma-aware dahil yung mga kasabayan nyo dito, maliban sa mga kamote riders, maliban sa mga tricycle, mag-ingat din tayo sa e-trike mga kayap kasi barabara dito. Hindi naman sa naninira ko pero yun kasi ang na-experience ko dito. Kaya ito nga yung nangyari sa akin mga kayap. Let's go. Panoorin nyo mga kayap bago kayo maghusga. Alright? Let's go! So yun nga mga kayap, may bakal pala na karga yung e-trike. Hindi ko talaga napapansin. Yung haba pa naman, muntikan na talaga ako. Meron palang ano. May bakal pala yung ano mo. So yun nga nangyari mga kayap. Buti na lang talaga nakailag ako at naging alerto talaga ako nung sinagawan niya ako. Oh, ayun. Buti na lang nakailag ako. Kasi kung hindi ako nakailag, baka tuhog na yung helmet ko o kaya yung ulo ko. Right? So, yun. Tinanong ko yung pasahero ko, okay lang kayo ma'am? Okay naman daw siya. So, yun mga kayap. Ingat lang kayo pag napunta kayo dito. Right? Let's go. Kita-kits sa mga susunod ko na vlog. Love you all.